Maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Yan, bagong umaga, bagong pag-asa, bagong pagkain na inihanda na naman po ng ating Diyos para po sa ating buhay na spiritual. Ayan, bago po tayo makinig, tayo po muna ay manalangin. Makapangyarihan at dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon itong muli na kami tinipon-tipon mo kahit sa online nang sa ganun ay muli kami mapuspos. Muli kami magpuno ng iyong banal na Espiritu, Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dalangin ko na ikaw ang kikilos, mangusap, O Diyos, and just meet the needs of the people, O Lord, sa pamamagitan ng iyong salita na aming mapapakinggan. We thank you and just cover me with the precious blood of the Lamb, and let your name alone be glorified. We give you glory in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Ayan. Sino po ang naghihintay ng umaga o ng tuwing Monday upang makadalo po sa ating Bible study? Lahat po ba tayo ay excited tayo, hinihintay na, ay, gusto kong mag-Monday na naman para po makinig ng salita ng Diyos at makadalo at nang magtipon-tipon po muli ang kanyang ang bawat isa sa atin upang tayo po muli ay makapakinig. Ayan. Maaaring ang iba sa atin ay hinihintay na natin na, okay, testimony portion na naman sana para makapag-testify tayo. O presentation na. So, marami po tayong bagay na ating hinihintay, maybe yung mga nasa loob, hinihintay natin yung oras o yung panahon na kayo po ay makalaya dyan. At sa mga kapatiran, maaaring hinihintay din natin yung panahon o yung tamang panahon sa mga single na makapag-asawa o sa mga naghihintay ng tamang trabaho. Ano pa, yung panahon na nasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ano po? At sa ating paghihintay, pati po maaaring napakinggan na rin po natin na sinabi sa atin noon na darating ang Diyos, darating ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon upang kunin ang kanyang mga iglesia. Amen? At lagi ko pong naririnig na ay, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Bata pa lamang po ako noon ay naririnig ko na ito. So parang dahil nga bata ako, alam niyo naman ang mga bata, excited kapag may naririnig. Yung pinaghahandaan, yung parang on my mind before, ano kayang itsura ni Jesus Cristo pagdating niya? Ano kaya ang mangyayari pagdating niya dito sa mundong ibabaw? Ano kaya ang gagawin niya sa mga tao sa kanyang pagdating? So may curiosity po na sabi ko, pero ngayon, tumatanda na ako. Yan, tumatanda na ako. Sabi ko, ay, nandiyan pa rin, hinihintay pa rin natin yung pagdating ng ating ng Panginoon upang kunin na tayo at upang tignan ang serbisyo o yung pananampalataya, yung pananalig po ng bawat isa sa atin. Pero, alam niyo po ba mga kapatid, na tayo habang hinihintay po natin, binigyan niya tayo ng pag-asa na manampalataya. Binigyan niya tayo ng pag-asa na mabago ang ating buhay. At sinasabihan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita na tayo ay tayo'y maghanda sa kanyang pagdating, sa kanyang pangalawang pagdating. Upang husgaan mo ang ginawa, ang pananampalataya ng bawat isa, At alam ko po mga kapatid, na sa kanyang pagdating, gusto po natin, at yun po ang alam kong ibinadalangin o pinapanalangin natin, na tayo po ay makasama natin siya sa kalangitan o sa langit. Tama po ba yun? Sino po ang gustong makasama ang ating Diyos sa langit pagdating niya? Ayan, praise the Lord! So alam ko pong lahat tayo, yun ang ating panalangin. Yun ang ating inaasam. Ngunit may babala po ang Panginoon na habang hinihintay natin ang kanyang pagdating, ay meron po siyang babala na binibigay o ibinigay sa bawat isa sa atin. At kapag alam po natin na kapag sinasabi po natin babala, yung mga warning, alam niyo po ba na kahit yung mga kagamitan may warning sa paggamit? Kahit yung mga gamot na iniinom o nire-reseta ng mga doktor sa atin, may mga warnings. At yung bawat warning na yung mga kapatid ay mahalaga.
Kasi hindi yan sasabihin kung hindi yan mahalaga o walang katuturan o walang importansya. At bawat warning, kailangan po natin pakinggan, kailangan po natin gawin, kailangan po natin intindihin. Huwag po natin isa walang bahala. Bakit po? Kasi kapag hindi natin yan binigyan ng pansin, ay maaaring magkamali tayo, maaaring masisira yung gamit kapag hindi natin inintindi yung warning, sa paggamit ng cellphone o ng mga kagamitan. Kahit po sa mga daanan, sa mga kalsada, may warning na nakalagay doon, warning, may mga manggagawa, warning, may butas. So, kapag may warning na nakalagay doon, ay pwede mong iwasan yung part na yon upang sa ganun ay hindi ka malaglag, hindi ka mahulog doon sa may butas, sa may kalsada. Yung warning na yun, iniintindi natin upang hindi tayo ma-overdose sa mga gamot na ating tinitake, Kasi pag na-overdose ka, maaari mong ikamatay. Maaari kang maglumala ang iyong karamdaman o yung sakit na nararanasan mo. So, mahalaga po, bawat babala, bawat warning, kahit sa simpleng pamumuhay natin. Maybe kayo dyan po sa loob ay may warning ang ating mga jail wardens and jail officers na, first warning, kapag hindi ka pa nakinig, second warning na naman. Tapos, pag hindi ka nakinig sa second warning, may third warning. Pagkatapos na ng third warning ay meron ng parusa kapag hindi ka narinig, hindi ka nakinig, hindi ka pa rin sumunod. Maaaring ganun din po nung tayo'y mga bata pa na minawarningan tayo ng ating mga magulang kung hindi tayo nakikinig, hindi tayo sumusunod sa kagustuhan nila o sa gusto nila. Dahil bawat sinasabi nila sa atin ay para sa ating ikabubuti o para sa ating ikalalago, para sa ating pagiging mapalalim pa sa ating relasyon sa kanila, relasyon sa ating Panginoon, at pagsunod natin sa kalooban at sa mga salita ng Panginoon. So nakaka-relate po ba tayo na may warning ng bata o first warning o binibilatan ka o lumalaki ang mata ng magulang. Second warning ay maaaring papaluin ka kasi hindi ka narinig hindi ka sumunod o hindi ka pa parang nakinig sa first warning. O third warning na naman, hindi na lang paano. So, and then, kapag third warning na naman, hindi ka pa rin nakinig, hindi ka napupunta sa ganito, ganyan, o wala ka ng allowance. So, bawat babala po na ibinibigay ay mahalaga. Sa ganun din po sa ating paglakad, sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya, bilang isang nakakakilala sa salita, nakakapakinig sa salita po ng Panginoon, tinanggap natin siya, hinilala natin siya, at habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagdating, mga kapatid, ay meron din po siyang babala na ibinibigay na kailangan po natin intindihin, hindi unawain, at huwag natin sa walang bahan. Ano po yung unang babala? Sabi po niya doon, panghawakang mabuti ang salita ng Diyos. Hebrews chapter 2 verse 1. Sabi po niya dyan, kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Amen po ba? Ayan, sabi niya dyan, dapat. So kapag dapat, kailangan. So kailangan natin gawin. Kasi kung hindi natin gagawin, ano ang mangyayari? Maliligaw, sabi niya doon sa last part ng pangungusap. Maliligaw tayo. Mawawala tayo sa landas. Mapakaparusahan tayo. Panghawakan natin. At hindi lang daw pala basta panghawakan yung mga salitang ating naririnig, napapakinggan. Mabuti, kailangan mabuti. Kasi pwede mong hawakan pero light lang. Hindi siya mabuti. Kung halimbawa itong water bottle na aking itong water bottle na aking hawak ngayon, pwede ko siyang hawakan light lang. Pero pagdating ng after some time, ay malalag kasi hindi mabuti
kapatid, hindi yan mawawala o hindi po yan nila makukuha sa'yo. So, ganun din po yung babala sa atin na binibigay ng Diyos na mahalaga na kapag may napapakinggan tayo, lalong-lalo na ngayon na mas napupuspos tayo, napapalalim tayo sa ating relasyon at lahat ng ating napapakinggan ay naisasagawa natin sa ating buhay. Kailangan pati rin or sa ating pagsasapamuhay ng kanyang mga salita, kailangan maging maingat tayo. Kailangan maging mabuti kung paano natin i-apply ang mga salita ng Diyos. Minsan may mga pilosopo, minsan ginagawa nilang joke, ginagawa nilang katatawanan ang mga salita ng Panginoon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na even sa kung paano natin i-apply sa pamuhay yung mga naririnig natin, ay tinitignan po yan ng ating Panginoon. Yan. Tinitignan niya po, ito hindi mo na-apply, napakinggan mo, pero ay nilalaro na lang natin. May testimonyo po ang isang kapatid, isang pastor na po ngayon. Sabi niya noon, alam niyo, nung bata ako, sabi niya, naririnig ko na ang Panginoon, pero sinasawalang bahala ko lang. Nung nanampalataya na ako, hanggang ngayon na matanda na ako, matagal na akong nananampalataya, ay nilalaro ko pa din ang salita ng Diyos hanggang sa siya ay nagkasakit at doon yung naging dahilan upang magseryoso siya, upang panghawakan na niyang mabuti ang salita ng Diyos. At sa ngayon, isa na po siyang ginagamit ng Diyos dyan sa Pilipinas po upang ibahagi ang salita ng Panginoon. Yung testimonyo po niya na pinanghawakan niya, na pinagaling siya ng Diyos. Yung testimonyo niya sa buhay po niya, yun yung kanya ibinabahagi. At nang sa ganon ay magkaroon din po ng pag-asa ang bawat mga may sakit. Na tumingala at isa pamuhay yung kanilang napapakinggan na hindi na po oras na nilalaro-laro pa natin ang ating pananampalataya. Kundi maging intentional o yung magseryoso o yung ang tawag nun, yung talagang panghawakan na po natin yung mga salita na ating napapakinggan. Amen? So, yun po yung babala. First na babala ng maraming babala, pero magbabahagi lang po ako ng tatlo. Kaya, doon po sa verse 3, ano po yung sabi niya doon sa verse 3? Okay. Doon po tayo sa verse 3, Hebrews 2, verse 3, sabi po niya doon, ganon din naman paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito. Amen? Amen po ba? So, ang mga salita ng Diyos po ay nanggaling mismo sa Kanya. At ginagamit lamang po tayo upang maging instrumento upang iparating at ipahayag ito po sa inyo, sa bawat isa, sa bawat tao po na nangangailangan ng kaligtasan. Dahil yun po ang kalooban ng Diyos na maligtas ang lahat ng kanyang nilalang na tao sa mundo. Kaya sabi niya dyan, ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Yung mga unang nanampalataya, tayo po ngayon na nakikinig. Alam po mga kapatid na wala po tayo ngayon dito kung hindi po tayo naniniwala. Kung hindi po natin napatunayan na totoo at buhay ang salita ng Panginoon. Kaya first warning mga kapatid, panghawakan po natin. Panghawakan mo po. Panghawakan natin mabuti ang salita ng Diyos. Dahil ito ang pagkain ng ating buhay na spiritual. Amen? Yan, dadako naman po tayo sa pangalawang babala. Warning number 2. Basahin po natin lahat. Huwag patigasin ang puso. Huwag patigasin ang puso. Alam ko po na malambot ang ating mga puso. Hebrews 3 verse 8, ano po ang sabi? Huwag patigasin ang inyong mga puso.
tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno. Doon sa ilang nagsubukin nila ako. So huwag na po natin patigasin ang ating mga puso. Kapag napapakinggan po natin ang salita ng Diyos, panghawakan ito ng mabuti, isa pang buhay ito ng maayos at ng may takot sa ating Panginoon. Yan. Ano po ang ibig sabihin yan? Ay, ang dating matigas nating puso ay lumalambot na. Alam niyo po mga kapatid, sa mundo sabi nila, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Yan, di ba yan? Ang sinasabi nila. Pero sa ating Panginoon, walang matigas na puso. Kahit sabihin mo gaano man katigas o pinapatigas natin ang ating puso, ay kaya pong palambutin yan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Pagdating ng araw, pagdating ng panahon at hanggang-hangga na at tamang oras na anong tawag doon, na papasok yung salita ng Diyos sa puso mo, na maitatanim ang buhay na salita ng Diyos sa iyong puso, ay napakasarap na matamnan ang ating puso ng salita ng Panginoon. Bakit? Dahil nababago tayo. Yung lumang tayo, yung dating tayo ay nababago na. Ano? Kaya nasasabi na rin ng kapamilya mo o ng mga kaibigan mo, ay, parang hindi ikaw yan Parang iba yung kilala ko dati. Ay, di ba ganon? Alam ko may narinig na po tayo ganon. Bakit? Dahil pinapalambot ng salita ng Diyos na ating napapakinggan ang ating puso. Kung dati ay hirap kang unawain, pero ngayon, habang patuloy tayong nakikinig, ay kumikilos ang Santo Espiritu sa ating buhay at unti-unti na nating nauunawaan at iniintindi at ginagawa po ang salita ng Panginoon. Ayan, dako naman po tayo sa verse 18 and 19. Okay. Tingnan po natin kung, ayan, at sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Alam niyo po, ang puso na matigas ay hindi marunong sumunod. Siyempre, ano ang mapapakinggan niya kung matigas? Hindi pumapasok ang salita ng Diyos, ano? So, hindi niya mapapakinggan, hindi niya napapapasok, kaya wala siya napapakinggan, walang nagbabago sa kanya. So, yan. Pero, alam niyo po ba mga kapatid, na kapag patuloy natin pinapatigas ang ating puso, ano ang punishment, ano ang magiging sanhi ng warning na ito? Sabi niya dyan, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Hindi sila makakapasok sa langit. Hindi nila nararanasan ang biyaya, ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang hiling. Amen? O ang kagalingan na manggagaling sa Panginoon. Pero sa verse 19 po, yan, maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Dahil kung patuloy mo na tayong magmamatigas, patuloy natin pinapatigas ang ating puso, hinahayaan lamang di ba, kapag matigas ang lupa, kapag may itatanim ka, magbabounce back o hindi siya papasok sa lupang yun. Pero kung ang rice field ay malambot na siya, may tubig, at kapag itatanim mo yung seedling o yung palay, ay papasok yan. Ano? Papasok yan, lalago, hanggang sa magkakaroon siya ng bunga, ng grain, hanggang sa iha-harvest natin siya. Ganon din po yung illustration, o ganon din po kapag pinalambot po natin, tinanggap natin ang mga ating napapakinggan, lalago po yan, lalaki po yan, at makikita po yung bunga sa ating buhay. Hindi lamang po sa ating buhay, sa ating pong pamilya, sa ating trabaho, sa lahat ng ating ginagawa, pati panalangin po natin, sasagutin ng Panginoon. Amen? So, ganun po mga kapatid. Wag po natin
nating patigasin ang ating mga puso. At alam ko kung walang matigas ang puso dito. Alam ko kung lahat po tayo ay napalambot na ang salita ng Panginoon, ang ating puso. Kaya bawat na itatanim at na itatanim ay lumalago po at nagbubunga. Amen? Amen po ba? Pasam up po kung hindi po matigas ang ating mga puso. Praise God! Hallelujah! At pangatlong pong babala. Ayan. Pangatlong babala. Sabi ko na dyan, manatili sa presensya ng Panginoon. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Ano ang ibig po sabihin? Huwag po tayong umalis. Ang Panginoon nandyan lamang. Ang Panginoon, ang presensya ng Diyos, ang Santo Espiritu nandyan lamang. Pero, kung hindi po tayo manatili sa Kanyang presensya, danger. Danger ang mangyayari. Kaya mapabala na ay dapat nasa nasasakupan pa rin tayo ng presensya ng Diyos. O katulad na naman po ng water bottle na ito, may laman po itong tubig. Saglit lang po para po makita ninyo. May laman po itong tubig. At ayan. May laman po itong tubig. Ibig sabihin, at yung bottle na ito po yung parang sumisimbolo, illustration po ng presensya ng Panginoon. Ang tubig nasa loob o nasa presensya sa ng Panginoon. Kapag ibubuhos po ang tubig na ito, mga kapatid, ay mawawala ka na sa presensya, mawawala ka na sa presensya o sa dominion ng ating Panginoon. Pero kapag mananatiling ang tubig na ito ay nasa loob ng water bottle na ito po, ay mananatili ka po nasa presensya ka pa din ng Panginoon. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, ano ang mangyayari? You are guarded. We are protected. Amen? We are covered by the Spirit of God. Pero parang ikaw po yung tubig na nasa loob ng water bottle. Yung buhay po natin nandito po sa loob, sa presensya ng Panginoon. Na kapag yan po ay nawala, ibinubos po natin, mawawala po tayo sa presensya ng Panginoon, ay wala na po yung covering ng Diyos. Wala na po yung blessing. Mawawala na po yung purpose ng buhay natin. Kaya huwag po natin hayaan yun. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Dahil kapag nasa presensya tayo ng Panginoon, Hebrews 6 verse 4 to 6, basahin po natin. Ayan. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng nakalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Tayo po kapatid, ikaw at ako po, tayo po dito na nakikinig sa ngayon. Alam po na naranasan natin ang biyaya, naranasan na po natin ang pagkasagot ng ating mga panalangin. Naranasan na po natin ang kagalingan. Naranasan na po natin ang tiis sa ating isipan. Naranasan na po natin ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig. Huwag po natin hayaang mawala po tayo doon. Amen? Verse 5, ano po ang sabi niya? Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Ayan. Alam ko po naranasan na po natin ito. Dahil nakikinig po tayo at huwag po nating hayaang mawala tayo sa biyayang ito. Mawala tayo sa ginagawang ito ng Diyos sa ating pamumuhay. Verse 6. Ayan. Sabi ko niya, verses, kapag sila'y tumalikod, kapag tayo ay mawala sa presensya ng Diyos, no? Dati nakapakinig ka na. Naramdaman mo na yung pag-ibig at pagkilos niya sa buhay mo maging sa iyong pamilya. Pero kapag tumalikod ka, kapag umalis ka sa presensya niya, ano ang mangyayari? Hindi na sila maaaring manumbalik. Maaaring panumbalikin upang magsisi.
sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ay, so binibigyan natin ng kahihiyan si Yesu Kristo kapag nakapakinig na tayo ng salita niya, pero tinatalikuran natin o parang sinasawalang bahala na lang natin. Binibigyan natin kahihiyan si Yesu Kristo kapag tinanggap na natin siya, pero tinalikuran natin siya. Nasa presensya niya tayo, pero umalis tayo yung umalis, hindi ang Diyos. Tayo ang umalis. Ikaw po ang muling nagpatigas ng iyong puso. Binibigyan natin siya ng kahihiyan. Hindi po ang iyong buhay, hindi po ikaw, kundi yung Yesu Kristo na minsay nananalangin tayo sa Kanya, pinagaling tayo, ginaid tayo, pero tinalikuran mo lang, sayang po kapatid. Amen? Tuloy po natin sa verse 7. Sabi po niya dyan, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang napakinabangan ng mga magsasaka. Tama po, di ba? Kahit po sa halaman, inihalikuran sa isang halaman, na ang halaman na patuloy na nagdidiligan ay sumisibol, may nag-i-sprout na lumalago siya, dumarami, at nagmamatsyo, nagbubunga. Ganon din po tayo. Para tayong isang halaman na kapag patuloy po tayong nadidiligan ng salita ng Panginoon, ay sumisibol ang mga magagandang gawain sa ating buhay. Napapalakas tayo, napapalawak ang ating kaunawaan, ang ating kaisipan, at natututo po tayo na palawakin at all the more ng gustuhin pa natin makinig at magpapustos sa ating banal na Panginoon. Ayan. And verse 8, mga kapatid. Subalit kung ang damo at halamang matitinig ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tutukin sa apoy. Kaya huwag po natin hayaan na mawala tayo sa presensya ng Diyos. Kapag, di ba, ang lupain na pinabayaan, ay ano ang tumutubo doon? Mga damo. At alam natin po ang mga damo walang saysay. Kinukuhayan at sinusunog pagdating ng araw. Huwag po natin hayaan na maging katulad po tayo na mapupunta po tayo sa masusunog, masisira po tayo, bagkus intindihin po natin, unawain, at bigyan pansin natin yung mga babalang ito na habang hinihintay natin ang ating Panginoon ay lagi natin tandaan yung mga warning na kanyang ibinabahagi upang patuloy pa rin po tayong nasa kanyang landas. At ang panghuling versikulo po natin, Hebrews 12, verse 14 to 15, mga kapatid. Sabi po niya dito, subalit sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumukay ng ganun. We learn to love each other, encourage one another. At patuloy, we choose to stay in the presence of God so that we will be protected and covered by His presence. And verse 15, sabi po niya, pag-ingatin ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos, huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Ayan. Love, just stay in the presence of God and we will see how He will work in the life of each one. Maging ganun din po sa ating pananampalataya, pananalig, at sa mga kasagutan ng ating panalangin. Ganun din po ang magpalalim po tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Ayan. Palagpakan na po natin ang Diyos na buhay. Praise God. Manalangin po tayo mga kapatid. Praise you, Jesus. Maraming salamat po Diyos sa iyong salita na mong nagbigay babala sa amin upang patuloy na kami maging tapat, patuloy na sikapin namin o Diyos na hindi po kami mawala sa aming landas, na patuloy ka po namin magtiwala sa iyo. Sundin ka po
sa aming buhay. Thank you for the warning, Father God. Nang sa ganun po sa iyong pagdating ay makakasama ka po namin sa walang hanggang buhay. Bless the life of our mga kapatirang PDLs, Father God. Continue to work in their lives, even the lives of our jail officers and wardens. Maging ganun din po sa kanilang mga pamilya. Na anuman po ang dalangin, anuman po ang sitwasyon ng bawat isa, Father, let your word, Father God, be their comfort, their encouragement, Father, na magpatuloy pa rin po na magtiwala at magkaroon ng pag-asa sa iyo. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming pong salamat mga kapatid.